So again, ang topic natin for tonight ay performance management. Siguro bago ako pumunta doon sa topic, no, let me just give me this opportunity, no, take this opportunity to introduce yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Ako po ay CEO ng ExecuServe Corporation. ExecuServe is an 18-year-old company and we've worked with various organizations both in the private and public sector where we develop, customize, roll out programs related to human resource, organizational development, and talent development. At dun po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, kung first time nyo po ako ma-encounter, ako po si Edwin Ebreo. I'm the CEO of ExecuServe. In 2024, ako po ay presidente ng Philippine Society for Talent Development. Meron din akong 30 years of experience in human resource talent and organizational development. Ito po yung aking background, and recently I published a book, no, called Aba, Bossing Ka Na Pala. Ayan. Oh, by the way, meron po akong free learning session, 4 na oras na learning session na base doon sa librong isinulat ko na Aba, Bossing Ka Na Pala. And this is going to be on March 30. Okay? Kung nakabili na po kayo ng libro, marami-rami na rin po nakabili ng libro, ay meron po kayong libreng ticket doon sa online learning session. Ano po? At kung hindi pa kayo, so all you have to do is register, no? Tignan niyo po yung aking bio. Pag pinuntahan niyo po yung aking profile, yung bio ko, sa ilalim nun merong link. Pag kinlik niyo po yun, pwede po kayong mag-register. No? Kung nakabili na kayo ng libro, ay mabibigyan kayo ng ticket, no? Yung link doon sa online learning session na yun. At kung hindi pa kayo nakabili ng libro, pwede po kayong umorder using that same link. Ano po? Again, pag pinuntahan nyo yung aking profile sa TikTok, makikita nyo yung link sa ilalim ng aking pangalan. Click that. Ayan. What day and time po yung session? March 30 po from 8 a.m. to 12 p.m. Ito yung libro, no? Yung Aba, Bossing Ka Na Pala. At ito po ay nilaunch ko last June. Ano? Merong 2 bagong libro na lalabas. Yung isa ay Usap Tayo, which is about management conversations. At yung isa naman ay I'm writing with 2 friends, no? If you know Louis Banta, meron kaming sinusulat na libro ni Louis Banta. Kasama namin si June Roy. These are highly experienced talent development practitioners. And ang sinusulat naman namin is about strategic business partnering. Ano po? Ayan. Meron po tayong tanong dito from Adrian. Paano po yung tamang pag-set ng company culture? Naku, napakahaba po ng sagot dyan, Adrian. Babalikan ko po yung tanong na yan mamaya kapag natapos po ako ng aking presentation. Okay? So, babalikan natin yung tanong na yan. Actually, yung performance management culture ay pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano po? So, without further ado, it's 9 p.m. No? At meron tayong isang oras, ano? Oo. Tama yan, Adrian, kasi sinasagot ko talaga yung mga katanungan. Ano po? So, simulan natin, ano? Yung program, yung training na kinakandak ko para sa mga kumpanya about performance management last for 2 days. Workshop yun, ano? Nagro-roll out kami ng performance management system sa mga kumpanya. We do a comprehensive training para matulungan yung mga managers to effectively manage performance. So yung matututunan natin tonight is anong tawag dito? Is a encapsulated, no? Pinaiksing version nung 2 days na training. Hopefully, kung kayo po ay merong impluensya sa inyong kumpanya and you feel your company needs training like this, imbitahin nyo po ako sa aking kumpanya. No? So, sa inyong kumpanya, ano po ang mga learning objectives natin? No? So, ito yung mga typical na learning objectives. No? Describe the requirements for the successful implementation of a performance management system. Paano ba mag-implement ng performance management system sa isang kumpanya? Ano yung role ng mga line managers, no? Yung mga supervisors, managers, directors, ganyan, sa effective implementation ng performance management system. Madalas, sa mga kumpanya, iniisip, yung performance management ay trabaho ng HR. Ganon. Hi, Ali.
May slides tayo ngayon. May pa-slides tayo ngayon. So yan, madalas yun yung, iniisip, trabaho ng HR, project ng HR, or kapritsyo ng HR. Pero malaki yung role na ginagampanan ng mga line managers. So we're going to look into that. Tapos, set performance goals and objectives, using the following concepts: measurable targets, yung tinatawag nating key result areas, key performance indicators, performance targets, or performance standards. Ngayon, kung meron kang standards for the results that you're supposed to accomplish, kailangan din malaman natin ano ba yung mga behaviors or competencies or skills na dapat meron yung isang tao para ma-achieve niya yung target na yun. At yung pangatlong component ng performance goal setting is yung paggawa ng plano. Sagutin niyo nga po ang tanong na ito: gaano kadalas po ang performance appraisal sa inyong kumpanya? Ulitin ko yung tanong, gaano kadalas ang performance appraisal sa inyong kumpanya? Paki-comment po ang inyong sagot. So habang hinintay ko po yung inyong comment, let me just say, monthly, wow, that's great. Monthly ang performance appraisal. Oo, napakadalas nun, Oo, yung iba once a year. Yearly annual performance evaluation. Walang performance appraisal. Oh, minsan. Minsan ang sagot. So, the ideal is the more frequent in a year, the better, So, semi-annual, twice a year. So, ang performance appraisal is not the beginning of the performance management system, Ang beginning niyan is performance goal setting and planning. Meron dapat partnership between the supervisor and the manager to help the employee, be equipped and prepared for contributing to organizational performance through their own performance. So yan yung mga learning objectives. Meron pa, Ano pa? Identify appropriate tools for monitoring performance and providing feedback. Kung ako ang tatanungin, ang pinakamahalagang parte ng performance management ay yung performance monitoring and feedback. Di ba? Kasi yung appraisal, tapos na yung cycle. Ang goal ng manager ay hindi to evaluate the performance of the employee. Ang goal ng manager ay tulungan yung employee na ma-hit yung kanyang target. So, yung monitoring at saka feedback are very important activities to help the employees become equipped, para dun sa kanilang trabaho. Develop employees' capacity to perform, through training and coaching. So, ito palang training at saka coaching ay tools for managing employee performance, di ba? Kung iisipin mo yung, halimbawa, yung boxer, si Manny Pacquiao at saka si Freddie Roach, di ba? Alam natin na mahusay na boksingero si Manny Pacquiao. We can say that Manny Pacquiao is a high-performing athlete, Sa dami ng kanyang napanalunan, sa dami ng belt na hawak niya, it's undeniable na siya ay isang high-performing athlete. But we also need to recognize na kaya siya nakarating doon, aside from his raw talent, ay yung kanyang na-receive na training at coaching from Freddie Roach, di ba? Doon sa kanyang coach. So, bilang supervisor at manager, you play that role of developing employees' capacity to perform through training and coaching. Ano pa? Apply steps and effective performance appraisal. Isa sa pinaka-frustrating at saka political na parte ng performance management ay yung performance appraisal. Madalas maririnig mo sa mga tao, unfair yung na-receive kong appraisal. Hindi matanggap yung feedback na binibigay ng supervisor or ng manager. Feeling nila may favoritism yung supervisor o manager, di ba? Na-encounter niyo po ba yan? Naririnig niyo rin po ba yan? So this is something that we really need to talk about. And ano ba yung mga dapat gawin to recognize and reward good performance, Aside from the institutional reward system. Ano ba yung institutional reward system? Merit increase, incentive, commission, di ba? Yun yung mga institutional reward system. Meron bang pwedeng gawin yung supervisor or yung manager to motivate employees to perform better? Because what gets rewarded and what gets recognized gets repeated. Ano po?
So yan ang objective natin. So simulan natin dito sa tanong na ito. Ano ba yung performance management? Oo, pareho lang ba yan ng performance evaluation at saka performance appraisal? Pag narinig niyo yung salitang performance management, ano ang naiisip ninyo? So kung kayo po ay, if you wish to share your answer, no, paki-comment po at bakit marinig ko no ang inyong kasagutan. Sa ngayon po hindi pa tayo tumatanggap ng mga multi-guest no, pero yan na yung susunod kong i-experiment sa susunod na session, yung merong multi-guest tayo na gagawin, maybe even a co-host no, para nang sa ganun mas enjoyable yung ating learning session. Sabi ni John, ang performance management ay creation of targets. How about the others? Ano po ang naiisip ninyo pag naririnig nyo yung salitang performance management? Anong tumatakbo sa inyong isip? Ang madalas na naririnig ko sa mga participants ko sa training, pag narinig nila yung performance management, ang naisip nila, performance evaluation, no, or appraisal, salary increase, no, merit increase. Yan yung naiisip nila, no? Kapag pag narinig nila yung salitang performance management. KPIs, plannings, yan, yun yung, okay, judgment day, no? Nakakatakot, ano? Setting of targets. Okay, so those are really components, no? Setting goals and thinking of ways to achieve those goals. All right. So those are really good answers, yung mga share ninyo, no? Now, let's come up with a few definitions. Ang daming definition. Kasi ang daming libro tungkol sa performance management at maraming authors ang nagdi-describe ng performance management, no? Let's start with the first one. This is one of the most read books in performance management, by Herman Aguinis. Okay. Sabi niya, performance management is a continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of individuals, okay, and teams, and aligning performance with the strategic goals of the organization. Yan yung kanyang pagkaka-describe sa performance management. Sabi ni Vic, discussion of performance. I think it's important to recognize na part yan ng performance management. Ano? Okay, another book. This time, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practices. Sabi niya, ang performance management is a systematic process for improving organizational performance by developing the performance of individuals and teams. Ayan. So, systematic process, okay? Ini-improve mo yung performance ng organization by developing the performance of the individuals and the teams, no? So yan, good example, good definition. Here's another one. Dami, no? Okay. Harvard Business Review's Guide to Performance Management. Ang sabi, ang performance management is a process naman of communication between a supervisor and an employee. So tama si Vic, no? Tama si Vic doon sa sinabi niya. It's a process of communication between a supervisor and an employee that occurs throughout the year. Ang sabi, throughout the year, hindi once a year. Di ba? In support of accomplishing the strategic objectives of the organization. Yan, ganda ng definition, no? Last na lang po, the definition. This is from the Chartered Institute of Personnel and Development, or CIPD. Performance management is about establishing a culture. O may nagtanong kanina tungkol sa culture. Andito pa po ba yung nagtanong tungkol sa culture kanina? Sino nga yung nagtanong kanina tungkol sa culture? Are you still here? Sana nandito ka pa, no? Ayan. Performance management is about establishing a culture in which individuals and groups take responsibility for the continuous improvement of business processes and their own skills and contribution. Ayan. So, ang daming definition. Paano ba ang gagawin natin sa mga definition na to? Di i-analyze natin. Tingnan natin kung ano ba talagang sinasabi nito sa atin. No? So, let's analyze, no? And then come up with a conclusion. Ano yung pwede nating makuha doon sa mga definitions na narinig natin? No?
ano yung mga components na binabanggit doon sa definitions at anong conclusion ang pwede nating gawin. No? So if you're a supervisor, a manager, an HR practitioner, owner of the company, it's important that you understand this. So, ang Guinness, Armstrong and Taylor, HBR, or Harvard Business Review, and CIPD. So, ang sabi ni Guinness, ang performance management, ang focus ay on alignment with strategic goals. Sabi ni Armstrong and Taylor, ang emphasis nito ay systematic improvement. No? Dapat patuloy na nag-i-improve ang performance. It's a communication-based approach, sabi ng Harvard Business Review. At sabi naman ng CIPD, it's a culture of continuous improvement. Which brings me to this question, ano? Kailangan ba ng kumpanya ito? No? Kailangan ba ng kumpanya yung alignment with strategic goals? Kailangan ba ng kumpanya yung systematic improvement of performance? Kailangan ba ng kumpanya yung communication at saka culture of communication and continuous improvement? The answer is yes. Diba? So, ano yung mga common components? Diba? Goal setting and planning, continuous feedback, performance reviews, development and learning. Yun yung lahat sila sinasabi, merong kanyang component ang performance management. So I hope you get to compare, no? Yung bang performance management system sa inyong kumpanya, okay? May goal setting and planning component pa. Nakaka-receive ba yung mga empleyado ng continuous feedback, di ba? May performance reviews ba? May nagsabi kanina, wala po. At through the performance management system, nadidevelop ba yung mga tao at natututo sila, right? Those are important questions for us to ask and hopefully to also answer. Conclusion, okay? Anong conclusion natin? Performance management is a multifaceted process. So hindi siya performance appraisal lang. Marami siyang facets, no? That integrates goal alignment, continuous feedback, performance evaluation, and development, no? Each of the definition that I shared, no, highlights the importance of strategic alignment and ongoing development. Continuous feedback, paano pag nonchalant? Sino pong nonchalant? Yung nagbibigay ng feedback dapat o yung dapat nakaka-receive ng feedback? Kung nonchalant, yung nakaka-receive ng feedback, maybe hindi effective yung paraan ng pagbibigay ng feedback. Madalas kong na-encounter yung tanong na yan sa mga supervisors and managers. Paano yan? Kino-coach ko. Hindi naman hindi naman nagre-respond. Hindi naman nagre-respond sa coaching ko. No? Binibigyan ko ng feedback, wala namang pake. Diba? Inaayos ko yung pinipilit kong tulungan na ayusin ang trabaho. Hindi naman inaayos. Ibig sabihin lang nun, hindi effective yung pamamaraan. At pag hindi effective ang pamamaraan, anong kailangan gawin? Pag-aralan kung ano yung mas effective na mga paraan. At yung owners, nonchalant. Anong ibig sabihin? Hindi nagbibigay ng reward? No? Ayan. Tugma sa sinabi nyo, Coach. Okay, thank you. No? Yung mga owners na nonchalant ay probably hindi pa nila na-appreciate yung power ng performance management. Ang nakakalungkot po kasing sitwasyon natin, especially dito sa Pilipinas, marami tayong mga HR managers ang kulang sa kaalaman pagdating sa performance management system. Nakikita ko po yun. Dahil kulang sa kaalaman yung HR manager, hindi nila na i-communicate ng maayos sa may-ari ng kumpanya kung para saan yun. Kaya ang result, nonchalant yung may-ari ng kumpanya. Di po ba? Kaya lagi ko sinasabi sa mga kliyente ko, lalo na yung mga, yung mga may-ari ng kumpanya, pag mag-hire kayo ng HR manager, mag-hire naman kayo ng marunong. How to introduce performance management in the upper management or HR manager. Okay. Ganito pong gagawin ko. No? Pag natapos itong live na ito, ipopost ko po yung buong video sa YouTube. No? At ipapanood nyo po sa upper management or sa HR manager para makasakali na makatulong. No? Ayan, sabi ni Ali, mag-announce ang HR na kailangan na mag-set ng goals. Tapos ang deadline next week na. Ibig sabihin, hindi systematic. No? Naba-violate yung proposal ni Armstrong and Taylor. Sabi, emphasis on systematic improvement. Di ba? Dapat systematic. Kung
medyo wishy-washy yung pamamaraan. Hindi systematic yun. Ayan. Alright, tuloy natin, ano? So, merong 5 components ang performance management. Yung una ay performance goal setting and planning. Okay? So, doon sa training na kinakanta ko, halos isang buong araw kino-cover yung performance goal setting and planning. Yung susunod ay monitoring of performance. Kasama dyan sa monitoring, regular monitoring ng performance, ay giving of feedback. Okay? Ang pangatlo ay development of the employee's capacity to perform. So, kung gusto mong humusay yung performance ng mga tao, hindi sapat ang feedback lang. Hindi pwede pag sinabi mo, hoy, ayusin mo yung trabaho mo, aayos na yung tao. Kung kulang siya sa knowledge, kung kulang siya sa skill, hindi yan makukuha ng pasigaw-sigaw pagpagalit lang. You need to equip the person with the necessary knowledge and skills para magawa niya ng maayos yung trabaho. Yung appraisal ng performance is a culmination of the performance goal setting, monitoring of performance, and developing of employees' capacity to perform. Di ba? So, yan. So, in short, sa totoo lang, yung performance appraisal ay hindi lamang evaluation ng performance ng tao. Evaluation din yun ng husay ng manager. No? Kasi kung mahusay kang manager, dapat natuturuan mo at natutulungan mo yung employees na mag-improve ang kanilang performance. Sir Ed, ano po any words para sa mga young leaders? Ay makinig, mag-aral, matuto. Yun yung aking, be perpetually curious. Kagaya today, I hope pagtiyagaan niyo po ako for another 38 minutes dahil I think marami po kayo matututunan tungkol sa pagmamanage ng performance. No? Siyempre, kung merong appraisal ng performance, dapat nire-recognize natin at nire-reward natin yung high performance. Lilinawin ko po, ang nire-reward natin ay yung high performance. Kasi what gets rewarded gets repeated. If you reward people, even if their performance is bad, no? Hindi naman maayos ang performance, pero binibigyan mo ng reward. Eh di dire-reward mo yung mediocrity niya, di ba? Dire-reward mo yung kanyang low performance. It sends a message na hindi ko kailangan galingan. Makakatanggap ako ng reward. So yan yung 5 component. So ang tanong ngayon, ito, ano ang responsibility ng manager at saka ano yung responsibilidad ng empleyado? Kasi importante na alam ng bawat isa sa kumpanya na meron silang, para maging successful yung empleyado at maging successful ang kumpanya, ay hindi ito responsibility lang ng HR, hindi ito responsibility lang ng manager, at hindi ito responsibility lang ng employee. It's a concerted effort. So let's explore that. Ang goal natin dito, by the way, is continuous performance improvement. So alam natin na effective yung ating pagmamanage ng employee performance ay patuloy na umuunlad yung performance ng tao. May reach a point in the future that they're ready for promotion. Di ba? Na nakaka-develop tayo ng mga leaders para sa ating kumpanya. Alright, so mamaya pag-usapan na, babalikan natin yun. Some of the things that we need to keep in mind, hindi pwedeng hindi visible ang target. That is not performance management. Hindi pwedeng nag-i-evaluate lang kayo nag-i-evaluate lang kayo ng performance ng mga tao, pero hindi kayo nagseset ng target o hindi malinaw ang target. Kasi kapag nangyari yan, ano mangyayari? Siyempre, hindi tatamaan yung target. Di ba? Hindi mai-hit yung target. Pero, dahil hindi alam ng mga empleyado yung target, ano nangyayari? Okay? Akala nila, nai-hit nila yung kanilang target. So, ano nangyayari? Hindi inaasahan nila, meron sila merit increase, di ba? Performance bonus, incentives. Pero dahil hindi nila na-hit yung invisible target, they get frustrated pag hindi sila nakatikim ng bonus. Di ba? Malungkot di ba? Kasi ang aking pananaw, dapat kapag umuunlad ang kumpanya, umuunlad din ang mga tao. Di ba? Dapat correlated yung performance ng lahat ng empleyado sa performance ng kumpanya. And that can only happen if the employees
understand na yung kanilang performance target ay nakakabit sa performance target ng kumpanya at malinaw sa kanila what they're aiming for, no? Kasi kung hindi, all I have to do is go to work every day, di ba? Ubusin yung 8 oras and then go home, di ba? Yun lang ang kailangan mong gawin. Alright. So, kapag kayo na nangyari, nagkakaroon ng ng disconnect between company performance and employee appraisal or employee performance. Madalas ko nakikita to sa mga kumpanya. Ang tataas ng evaluation ng mga empleyado, pero yung company performance ay mababa. So, inconsistent po. Kaya maraming mga may-ari ng kumpanya ang kulang sa sampalataya sa performance management system. Kasi nga, ang hindi systematic yung performance management system, this could happen. Paano po yung nakatarget pero walang binigay na performance bonus? Okay, magandang, sasagutin po to, maganda itong tanong na ito. Normally, merong mga policy ang kumpanya pagdating sa performance bonus. May mga conditions siya. So, ano yung mga possible condition? Dalawang klase, no? Yung straightforward na condition is, pag na-hit mo yung target mo, regardless kung hindi na-hit mo iba yung target nila, you get a performance bonus. Okay? So walang kinalaman yung performance ng iba sa performance mo. Na-hit mo yung target mo, you get a performance bonus. Yung isang polisiya or pamamaraan ay kailangan may mahit yung kumpanya. Kailangan mahit ng kumpanya yung kanyang target bago niya sisimulang bigyan ng bonus yung lahat na nakahit or naka-exceed ng kanilang target. Ang katwiran dito, saan ko kukuhanin kung yung performance bonus na ibibigay ko sa'yo, kung overall ay abonado yung kumpanya dahil kaunti lang yung mga empleyado na nakahit ng kanilang target. Lalo na kung yung target mo ay hindi financial target, di ba? So yun. Kaya dito sa company namin, sa ExecuServe, nakaabang kami sa benta ng kumpanya. No? Nakaabang kami sa overall performance kasi yung aming mga incentives, commissions, and bonuses ay nakasalalay doon sa overall performance ng company. So yun yung dalawang possible reasons, no? Kung bakit kahit na-hit yung target, ng individual target, ay hindi nagkaroon ng performance bonus dahil ang policy ng kumpanya ay kailangan munang ma-hit yung company target bago ka bigyan ng bonus. So ang assumption diyan, no, kung bakit ganyan ang pagkakasulat, ay gusto ng kumpanya na magtulong-tulong yung mga empleyado na ma-hit yung company target, di ba? So yan. Okay? So I hope nakatulong yung aking explanation na yun. Tama. Yun, depende sa estado ng company if gaining or losing. All right. So, a real performance management is a partnership between the manager and the employee. So, yung manager or yung supervisor plays the role of the coach. Di ba? At ang goal ng coach is not to evaluate the employee. Ang goal ng coach ay to help the employee succeed. Di ba? Yun yung trabaho niya. So, pagka nag-fail yung empleyado sa kanyang performance, to a certain extent, failure din yung supervisor or manager. I would even, go as far as saying na malaking failure ng manager yun, yung failure ng kanyang mga tauhan. Di ba? So, yan. For team members. So, dapat ginagawa ng manager at saka ng empleyado? So, dinisect ko po, pagdating sa setting of performance goals and behavioral expectations, ang trabaho ng manager ay i-define yung goals, define clear, specific goals and behavioral expectations aligned with the organizational objectives. Anong result ang kailangan kong ma-deliver? Anong behavior ang aligned sa core values ng kumpanya, aligned sa core competencies ng kumpanya, aligned doon sa kailangan. Halimbawa, kung ako ay sales, right? Kung sales ako at ang aking goal or target ay makabenta, anong behavior ang magsusupport dun sa makabenta ng malaki? Di ba? Dapat magaling ako sa mag-generate ng leads, magaling ako makipag-usap sa mga kliyente,
mahusay akong mag-negotiate, di ba? Yun, mahusay akong mag-coordinate sa mga kasama ko sa kumpanya so that I can deliver the sales, di ba? Mahusay akong mag-present ng produkto at serbisyo ng kumpanya. Those are the behaviors, right? So dapat nagtatama yung dalawang yun eh. Diba? And then, ayun, sabi ni Eddie, communication skills. Yes, diba? So, kailangan kausapin ng manager yung empleyado kung ano yung needed actions para ma-hit yung target at anong support ang willing ibigay ng manager or kayang ibigay ng manager para matulungan yung empleyado na ma-hit yung target. So, merong nagtanong dito, no? Ano yung tanong? Pag management, force ka na nilipat sa ibang posisyon kahit ayaw mo doon. Ano po ba ang inyong take doon? Merong ano yan may legal component at saka merong emotional and moral component. Ano? Yung legal component is this. Yung company ay merong karapatan para with good intention, no, without malice, move people around, lalo na base sa pangangailangan ng kumpanya. So mayroong ganong karapatan ng kumpanya. Meron din tayo tinatawag na constructive dismissal. Ano yun? Nilalagay ka sa posisyon na pwede kang mag-fail. No? Hindi unfair yung no? So, ayan, yun yung mga, yun yung legal aspect of it. Ano naman yung moral aspect of it? Yun yung pinag-uusapan kung gusto o hindi ng empleyado, kung makakatulong ba o hindi makakatulong sa empleyado. Kaya importante na merong pakikipag-usap, may communication na nangyayari. Unfortunately, hindi lahat ng management ay nagpa-practice ng good communication. Basta lipat na lang ng lipat ng mga tao. Pag nagtanong yung mga tao, bakit ako nililipat? Dahil gusto ko. Sagot. Sadly, I don't agree with that. No? Communication is key. All right? Okay. So, balik tayo sa topic, setting performance goals and behavioral expectations. Ano ang responsibility ng empleyado? So, dapat ang empleyado ay engaged din in goal setting discussions. At dapat iniintindi niya ano yung kanyang role and how it contributes to the overall objectives of the company. No? Dapat ang empleyado rin ay kayang magsalita kung anong suporta yung kailangan niya to achieve the objectives. As you can see here, dito sa dalawang responsibility na ito, ipinakikita yung pangangailangan for good relationship and collaborative relationship between the manager and the employee. Okay? Ayun, making sure deliverables are realistic. All right. So ano susunod? Regularly monitoring and giving performance feedback. Yan yung susunod na responsibility ng isang supervisor or manager. So bilang supervisor, you should monitor performance with regular cadence. No? Okay? So kung ano yung mga KPI ng employees, meron tayong dashboard, no? Nakikita ng empleyado yung kanyang progress, mas real-time, mas maganda, at nagbibigay ng constructive and timely feedback yung manager. No? So, gano'n ka-regular yung constructive and timely feedback? Sana meron kayong 30 minutes at least for each employee sa bawat buwan. Talk about performance. No? At para mapag-usapan, saan siya nahihirapan, anong klaseng suporta yung kailangan niya. Ano po? Ayan. Meron tayong mga tanong dito. Paano ipapa-engage ang team mo sa goals na klaro naman kung anong objectives ng company or directive? Usap po. Usap. Conversation. Ano po ang meaning ng KPI? Ang ibig sabihin ng KPI ay Key Performance Indicator. Another term that we use ay metrics, meaning paano sinusukat yung iyong performance. Ayan, sabi, quick huddle bago mag-start ng work. Ayan. Key Performance Indicator. Thank you po sa assist. No? Ayan. Hello, sir. How about, paano po pag mahirap talaga ma-achieve ang KPI? Dapat nag-uusap yung manager at yung manager at saka yung employee kung paano. No? Kasi hindi talaga madaling ma-achieve yung ibang mga KPI. No? Kailangan talaga pang-usapan. Kaya dapat may planning na nangyayari. Hindi bigay lang ng bigay ng KPI. Diba? Kasi again, ang trabaho ng manager is to help the employee succeed. Diba? So, healthy po ba na mag-set ka ng standard sa KPI mo? Yung KPIs po or yung Key Performance Indicator
ay sineset ayon sa organizational goals. Oo. So, in short, hindi pwedeng ikaw ang mag-set ng yung target. Ang magse-set nun yung the managers base sa target ng kumpanya. Cascading siya, no? Oo. Hindi pwedeng, ito lang yung kaya ko, so ito lang yung ipoproduce ko. Hindi po. Kaya nga kailangan yung development of capacity to perform. Diba? Kung hindi kaya, anong kailangan gawin para makaya? Kung mahirap, anong pwedeng gawin para hindi siya maging sobrang hirap? Diba? Ayan. So, I'm glad na nagkakaroon tayo ng sagutan sa chat. Ano po? Ayan. Sabi ni Vic, from start planning to KPI. Yes. Thank you, Vic, for that. I agree. Okay? So, going back, every month, preferably, ay umuupo yung manager or yung supervisor at yung employee to discuss performance. Ano yung mga barriers, ano yung mga problema, paano isosolve, how to address the issue. Essentially, to remove those barriers to performance. Anong trabaho ng empleyado? Ang trabaho ng empleyado ay i-track yung sarili niyang performance, to seek feedback and act on it to improve, no? So kung merong dashboard, nakikita ng empleyado how well they're doing, at kung medyo nakanganib yung kanilang performance, no? Ay humingi sila ng feedback sa kanilang supervisor and manager on how they can improve. Okay? I hope that makes sense. So, dapat din ginagawa ng empleyado na nire-raise niya yung issue that hinder performance and engage in problem-solving discussion to address the issues. For example, merong target na hindi mo mahit-hit kasi merong mga barriers na outside your control, no? Outside your control yung yung mga barriers. So dapat lumapit ka sa managers mo at itanong mo, ano pa pwede natin gawin para mawala itong barrier na to para maging realistic yung goal. At kung sobrang unrealistic yung goal, baka kailangan kang pag-usapan kung paano i-adjust yung mga goals and targets. No? So yan po, kung once a year ang performance appraisal, dapat nagagawa ito. Ang pinaka-minimum is at least every quarter. But if you can do this on a monthly basis, if you can spend 15 to 30 minutes with an employee to DL. Ano po? Ayan. Kung meron lang gustong palitan yung manager. Okay, next. So, set performance goals and expectations, no, and plan performance, monitor and feedback. Yung pangatlo ay developing the employee's capacity to perform. Ano ang trabaho ng manager dito? To provide the necessary training, no? Provide the necessary training, provide the necessary resources and development opportunities to enhance the skills of the employees, di ba? Provide the necessary tools, ika nga, para mag-succeed sila. Hindi pwedeng mataas ang target, mababa ang support. Yung development of employees' capacity to perform is the support that you want to provide. Ang trabaho naman ng empleyado is to utilize every resources available and seek additional training kung kailangan para ma-achieve na niya yung kanyang target. So yun yung pang-apat na component. Tama ba? Pangatlo pala. Pangatlong component ay developing employees' capacity to perform. Mutual na responsibility po ito, no? So minsan naisip natin, kung training dapat HR, no? Dapat ang HR may trabaho diyan. Hindi po eh. Yung training na kailangan ng empleyado is something that happens on a day-to-day basis. Ano po? So yan, may mga tanong tayo. Uy, thank you, great skill. Medyo tumaas yung aking self-esteem doon. Okay. Sir, normal lang ba na may self-evaluation then review ng manager na i-correct? Sagutin ko yan mamaya. Meron tayong portion para dyan. Okay lang ba na sumibat ng staff? Hindi naman talaga kaya. My answer is yes, pero sasagutin ko yan mamaya. May appraisal pa rin po ba ang employees kahit may lost company middle management? Pakilinaw po yung tanong, hindi ko masyado naintindihan. Paano po kung nalipat ka ng department sa mas magaan ng workloads? Kaso stagnant and no growth. Ano yan? Life decision yan. You have to decide whether you want to stay there or not. Sir, question, tama po ba na mag-seek ng refresher lalo na yung mga bagong pasok pa lang sa kumpanya? Yung kumpanya po, minsan tinitingnan kung gaano ka-proficient yung mga empleyado doon sa mga processes. And they decide to send people to refresher course kung hindi nila natatang mabuti. At kung bago pa yung empleyado, mas madalas na nakakalimutan nila
kasi hindi pa tumanim sa kanilang memorya. Ayan. Dapat lang po ba mag-set lang ng buwan ng itatagal doon? Okay, hindi malinaw sa akin. Madodole ka dyan. Actually, depende. Kasi pwede ka naman talaga magtanggal ng empleyado base sa performance. But let's talk about that later. Tapusin ko lang po ito. O, iba-iba na yung mga tanong. Sige, tapusin ko to. Malapit na matapos. Okay, and then I'll answer questions. Yung pang-apat, is evaluating of appraising of performance. Ang trabaho ng manager ay mag-conduct ng fair and comprehensive performance evaluations, providing clear insights and guidance for improvement. Merong mga kumpanya, palibhasa, kulang sa feedback. Ang ginagawa nila, pinag-self-assess nila yung empleyado. Oo, self-assessment. Tapos, mag-uusap, mag-negotiate. Ito na yung rating. Para sa akin, yung self-assessment, hindi naman masama. No, hindi naman masama yung self-assessment. Pero ano siya sign siya na yung manager ay hindi sure kung ano yung rating na ibibigay niya. Dumidepende siya doon sa sabihin ng empleyado. Madalas nangyayari ito pag hindi regular na nag-uusap at bibigay ng feedback yung manager at saka yung empleyado sa isa't isa. Ayan. Sagutin ko yung tanong na paano kung hindi nakikita, patunayan ko na hindi niya kaya yung trabaho. Meron po kasi tayong tinatawag na performance improvement plan. Ano yung performance improvement plan? Typically, kapag yung during performance appraisal, hindi mo nai-hit yung target mo, merong patakaran yung kumpanya dyan. Either first time na hindi mo ma-hit yung performance appraisal, may warning ka lang. Yung pangalawa, meron ka ng PIP. Ultimatum yun, no? Na pag hindi mo na-hit yung target mo, you can be separated from the company, no? You can be terminated. So, kailangan nating sundin yung patakaran ng kumpanya, yung what is allowed by DOLE pagdating sa termination ng employee. Kasi kailangan mo patunayan yung, ano yung sabi, gross and habitual. Malala, gross. So, kung hindi mo na-hit yung target mo, malala yun para sa company, losses yun. And then habitual, meaning paulit-ulit mong hindi na-hit yung iyong target. No? So dadaan ka pa rin sa due process. No? A good HR will know what to do in that situation. So the answer to the question na pwede ka ba magtanggal ng tao kapag hindi niya na-hit yung kanyang target, hindi niya na-aayos yung kanyang trabaho. That's the answer. No? Trabaho ng empleyado na mag-participate in performance evaluations, no, reflect on feedback and develop action plans to address areas for improvement. Okay? Siyempre, importante yung rewarding and recognizing performance, no? Madalas sa mga kumpanya na merong sistema, meron silang reward system at merong recognition program na dapat yung manager ay ginagamit yun to recognize and motivate high-performing individuals. Diba? At yung mga hindi nakakahit ng target is to motivate them to try and hit their target next time. Hindi pwede na hindi mo na-hit yung target mo pero may reward ka pa rin. Delikado yun. So, ang responsibility ng empleyado is to strive for high performance, appreciate recognition, and continue to aim for excellence. Yeah. So, yun yung 5 na component. Performance goal setting, monitoring performance, and providing regular feedback. Developing the employee's capacity to perform through developmental interventions like training, coaching, mentoring to enhance the employee's performance, no? Evaluating performance objectively, no? Using scorecards and behavioral appraisals, and then rewarding and recognizing performance. So malapit na po tayo sa question and answer portion. No? Ano yung mga typical na dahilan kung bakit hindi nagsasucceed ang performance management system ng kumpanya? Okay? Una, kulang ng pananaw yung kumpanya, yung management pagdating sa performance management. Yung mga yung iniisip lang nila yung performance management ay performance appraisal. Tapos na. Ano pa? Lack of skill of managers in managing performance. Marami ako nakikitang ganitong mga kumpanya. Walang training ang mga managers. Ang training lang ay kung paano sumagot ng performance appraisal form. Sadly enough, that's not sufficient. No? At ang hirap naman ng performance management. So, trabaho rin talaga ng management na gumawa ng paraan to make performance management systems more more doable. Ika nga,
and the tools more usable. Ayan. Lack of efficient and effective tools for performance management. Ngayon, pagbibida lang po ako ng konti. Yung aking pong kumpanya, Executive Serve Corporation, ayan, binarningan na ako. So, ang ginagawa po namin ay tumutulong kami sa mga kumpanya by helping them develop yung policy, procedures, at saka tools, train the company managers, no? At pwedeng tulungan sa pag-set ng KRAs, KPIs, no? Performance target. Ayan. Magkaroon ng pilot implementation ng performance management program. At higit sa lahat ay to help the company build a sustainable performance management culture. Ayan. So yan